10 minuto bago lumapag ang helicopter sa North Sea rig, isang tunog ang pumunit sa katahimikan ng kabina. Nagtinginan ang mga pasahero na may kaba, ngunit walang nagsalita, kaya't binaliwala ang ingay at nagsimula ang pagbibilang paurong patungo sa sakuna. Ang North Sea ay mabagsik, hindi mahulaan, at nakamamatay. Sa taglamig, umaabot sa higit 15 metro ang mga alon taas ng 5 palapag na gusali. Umabot na sa mahigit 87 knots ang bugso ng hangin, katumbas ng lakas ng kategory 2 na bagyo. Ang temperatura ng tubig ay nananatiling bahagyang mas mataas sa nagyayelo, kaya napakababa ng tsansa ng kaligtasan sa kahit anong uri ng aksidente. Pero sa ilalim ng mga mapanganib na tubig na ito, ay may malalaking deposito ng langis at gas. Kaya't magpapadala ang mga kumpanya ng mga tao para kunin ang enerhiyang iyon para sa kita. Noong dekada 70, itinayo ang Brent Delta at Fortis Alpha para maabot ang mga deposito na iyon. May daan-daang manggagawa, inhinyero at support crew sa bawat plataporma na bumubuo ng maliit na komunidad mga 54 nautical miles mula baybayin. Pero mahirap dalhin ang mga tao roon. Mabagal ang mga barko at nakadepende sa lagay ng dagat. Minsan umaabot pa ng higit 1 araw ang biyahe para sa distansyang kayang tapusin ng wala pang 1 oras kung sa kalsada. Ang gastos sa paggamit ng barko para ihatid ang mga manggagawa kapag pinarami pa ng bilang ng mga manggagawang bumibiyahe ay nagre-resulta sa malaking pagkalugi sa oras at pera. Binago ng mga helicopter ang lahat. Kaya nilang magsakay ng tao, kargamento at emergency team na tumatawid ng mahigit 100 nautical miles ng dagat sa loob ng 1 oras. Naging mahalaga ang mga ito para sa mabilisang pagpapalit ng crew na hindi kayang gawin ng mga bangka ng mahusay. Pagsapit ng dekada 80 at 90, naging lifeline ng offshore industry ang mga helicopter na may libu-libong biyahe taon-taon mula Stavanger, Bergen sa Norway at Aberdeen sa Scotland. Isang karaniwang helicopter na ginagamit noon ay ang Eurocopter AS-332 Super Puma. Medium-sized utility model, ito na may 4 na talim, 2 makina, para sa 2 crew at 18 pasahero. Noong early 2000s, maraming kumpanya ng langis ang nagbawal sa gitnang upuan sa likod, kaya nabawasan ang kapasidad sa 17 pasahero. Napag-alaman nilang mahirap ilikas ang 3 pasahero sa likurang bintana tuwing emerhensya. Ang IS-332 ay kalauna naging EC-225 na modelo na may 5 talim na rotor at mas malakas na makina, pero pinanatili ang parehong pangunahing gearbox ng rotor. Ang EC-225 Super Puma ay isang twin-engine, medium-sized na helicopter. Mas mahaba at mas moderno kaysa orihinal na AS-332. Nagdadala ito ng 2 crew at 19 na pasahero na may 4-point safety belts at mataas na likurang upuan para suportahan ang ulo at leeg sa oras ng aksidente. Noong unang araw ng Abril 2009, nakatakdang bumiyahe ang Bond Offshore Helicopter Flight 85N mula Aberdeen, papuntang mga oil platform sa North Sea. Ang orihinal na AS-332 Super Puma ay kakabalik lang mula sa Bruce platform at umiikot pa ang mga rotor nito. Nagpalit na ng crew. Ang bagong piloto ay nag-briefing, ni-refuel ang eroplano at nagsimulang sumakay ang mga pasahero. Alas 10:42, lumipad ang helicopter papunta sa British Petroleum Miller Oil Field. Mga 145 nautical miles hilagang silangan ng Aberdeen. Walang nangyaring kakaiba sa biyahe, ngunit 10 minuto bago lumapag, nakarinig ng kakaibang ingay ang mga pasahero. Hindi nila inisip na seryoso iyon, kaya walang nagsabi sa crew. Alas 11:49, lumapag ang helicopter sa British Petroleum platform. Habang umiikot pa ang mga rotor, bumaba ang mga pasahero, ni-refuel ang aircraft at 14 na bagong pasahero ang sumakay para sa pabalik na biyahe papuntang Aberdeen. Maganda ang panahon, may banayad na hangin mula timog, malinaw ang langit na may hiwa-hiwalay na ulap, maayos ang kondisyon sa paglipad at kalmado ang dagat. Alas 12:03, lumipad ang helicopter at umakyat sa 600 at 10 metro, pabalik sa Aberdeen ng alas 2:54. Ang co-pilot ay gumawa ng karaniwang tawag upang iulat na may 14 na pasahero sa helicopter na nasa mabuting kalagayan at tinatayang oras ng pagdating ay alas 1:14.
12 segundo matapos, nag-mayday call ang piloto. Sinundan ng co-pilot na nagbigay ng detalye sa lokasyon. Pag-akyat ng helicopter sa 670 metro, lumiko ito sa kanan at mabilis bumaba. Isang miyembro ng crew sa barkong Normand Aurora ang nakakita na biglang bumagsak ang helicopter at bumagsak sa dagat mga 2 nautical miles mula sa kanilang kinaroroonan. Ang 4 na pangunahing rotor blades at hub ay humiwalay at nahulog sa tubig malapit doon. Sumabog ito, naglabas ng kulay abong usok na naging itim sa kalaunan. Nagtaas ng alarma ang crew at lumiko si Aurora patungong lugar ng pagbagsak, 11 nautical miles hilagang silangan ng Peterhead, Scotland. Nagpalunsad ang Normand Aurora ng rescue boat habang papunta sa lugar ng pagbagsak. Sa Aberdeen, kinumpirma ng radar controller ang mayday at sinubukang kontakin ang crew ng eroplano. Hiniling niya sa isa pang helicopter na nasa kaparehong ruta na tingnan ang dagat kung saan huling nakita sa radar ang Flight 85N. Sabay na dumating ang rescue boat at helicopter sa bahagi ng dagat na may kaguluhan sa tubig na 150 metro ang lapad. Natagpuan nila ang mga piraso ng helicopter, 2 life raft at 8 tao na nakasuot ng survival gear. Walang nakaligtas. Dumating ang search and rescue team sa loob ng 40 minuto at na-recover ang mga lumulutang na debris. Noong gabi ng Abril 2, isang survey vessel para sa Maritime at Coast Guard Agency ang nagsuri sa ilalim ng dagat gamit ang high-definition sonar. Kinabukasan, natagpuan nito ang pangunahing wreckage sa lalim na 100 metro, fuselage, main rotor at tail boom. Dahil sa lalim, kumuha ang Aircraft Accident Investigation Bureau ng Saturation Diving Recovery Vessel para iangat ito. Noong ika-4 ng Abril, dumating ang isang diving support vessel sa lugar. Kinabukasan, nakuha na ang lahat ng 8 natitirang katawan mula sa fuselage. Nakuha rin ang flight data recorder at cockpit voice recorder at ipinadala sa Aircraft Accident Investigation Bureau sa Farnborough, kasama ng wreckage para sa pagsusuri. Mabilis na nagtutok ang mga investigador mula sa United Kingdom Air Accident Investigation Branch sa gearbox ng rotor. Naputol ang rotor head mula sa katawan ng eroplano. Buo pa ang mga makina at hindi pumalya ang mga kontrol. May isang bagay sa loob ng gearbox na nabasag dahil sa sobrang lakas na hindi kinaya ng istruktura. Mabilis ang ikot ng makina ng helicopter, pero ang mga rotor ay kailangang umikot ng mas mabagal kaysa sa makina. Ang 2 makina ng Super Puma ay umaabot ng 23,000 revolusyon kada minuto, pero ang pangunahing rotor ay 265 revolusyon lang kada minuto. Binabawasan ng pangunahing rotor gearbox ang bilis ng makina ng halos 87 beses habang inililipat ang libu-libong horsepower sa rotor mast. Mayroon itong 2 bahagi. Ang pangunahing module sa ibaba ay binabawasan ang input speed sa 2,400 revolusyon kada minuto. Nasa ibabaw nito ang epicyclic reduction gearbox na higit pang nagpapababa ng bilis sa 265 revolusyon kada minuto. Nasa itaas na module ang ikalawang yugto ng planetary gear system. Isang sentrong sun gear ang nagpapaikot sa ilang planet gears na umiikot sa loob ng ring gear habang umiikot ang sun gear. Umiikot ang planet gears at pantay nilang hinahati ang bigat, kaya lumalakas ang puwersa. Sa Super Puma, ang planet gear ang tumatanggap ng pinakamabigat na stress at humahawak ng kapangyarihang aabot sa 10,000 horsepower. Umiikot ang mga ito ng matagal sa ilalim ng bigat at kapag may pumalya, maaaring magdulot ng sakuna. Maagang natutukoy ang mga problema dahil may magnetic chip detectors ang gearbox na kumukolekta ng metal debris sa langis. Kapag may nasirang gear o bearing, naramdaman ng detector ang metal filings at nagpadala ng babala. Sa teorya, tinutulungan nito ang mga inhinyero na makita at ayusin ang problema bago masira habang bumibiyahe. Sa loob ng nasirang epicyclic module, natagpuan ng mga investigador ang isang second stage planet gear na may napunit na gilid. Ipinakita ng microscopic analysis ang mga kurbadong linya sa ibabaw ng bitak na nagpapatunay na unti-unting lumaki ang fatigue crack sa bakal. Isang maliit na depekto ang nabuo sa loob ng gear, unti-unting lumawak sa bawat ikot hanggang sa umabot ito sa gilid, na naging sanhi ng pagkasira ng buong sistema.
Nang mabasag ang gilid, nagkadurog-durog ang gear, nagpadala ng mga piraso ng bakal sa mga kalapit na bahagi at nagbara sa gearbox. Patuloy na umikot ang mga makina, pinilit na magbigay ng lakas sa naipit na sistema hanggang sa bumigay ang pinakamahinang bahagi, ang koneksyon sa pagitan ng rotor head at fuselage, na naging sanhi ng pagkawasak ng rotor. May natuklasan ang mga investigador na mas nakakabahala, 36 na oras bago ang aksidente nakuha ng chip detector ang mikroskopikong piraso ng bakal na ilang milimetro ang lapad. Sinuri ito ng mga inhinyero sa maintenance, pero dahil hindi malinaw ang mga pamamaraan sa pag-interpret ng chip debris, nilinis lang nila ang detector at ibinalik ang helicopter sa serbisyo. Walang nakapansin na ang mga metal na yon ay galing sa Planet Gear Rim, isang maagang babala ng nakatagong bitak na pagpasyahan ng Aircraft Accident Investigation Bureau na ang pagkasira ng second stage Planet Gear ang naging sanhi ng aksidente. Unti-unting nabuo ang fatigue crack at naglabas ng mga piraso na senyales ng seryosong depekto. Ngunit dahil walang malinaw na gabay, hindi ito napansin bilang babala. Pagkaraan ng aksidente, naglabas agad ng mga rekomendasyon sa kaligtasan ang Aircraft Accident Investigation Bureau. Sinabihan ang mga operator ng helicopter na ituring na seryosong babala ang bawat piraso mula sa chip detectors at gumawa ng mga bagong pamamaraan upang mapabuti ang pagsusuri ng metal debris. Malinaw ang mensahe. Ang metalikong debris sa gearbox ay hindi pangkaraniwan. Maaari itong magpahiwatig ng isang malubhang pagkasira na nangyayari na. Agad na kumilos ang industriya. Pansamantalang pinatigil ng mga European na tagapagregula ang operasyon ng Super Puma L2 na fleet. Isinagawa ng mga flight operator na Bond Offshore, CHC at Bristow ang masusing inspeksyon sa kanilang mga helicopter. Naglabas ang Airbus Helicopters ng mga bagong service bulletin. Muling dinisenyo ang mga bahagi, in-upgrade ang chip detection systems, at tiniyak sa mga operator na nauunawaan at nabawasan na ang panganib. Noong 2020 sa loob ng isang taon, pinayagang lumipad muli ang Super Puma Fleet. Nagbalik operasyon ang mga helicopter sa North Sea, nagdadala ng daan-daang manggagawa araw-araw, at unti-unting bumalik ang tiwala sa fleet. Sa kasalukuyan, may mga industriya na sumusuporta sa kaligtasan ng mga kalalakihan at kababaihan na nagtatrabaho sa laot. Kasama sa pagsasanay sa kaligtasan ang Helicopter Underwater Escape Training o Helicopter Underwater Escape Training na dapat daanan ng lahat ng offshore na manggagawa. Ibababa at paiikutin ang helicopter sa tubig para tularan ang crash landing at kailangang makatakas ang mga kalahok. Ang mga pasahero at crew na sakay. Ang Super Puma ay halos walang pagkakataon na makatakas sa tubig. At ang susunod na kwento ay hindi naiiba. Noong Abril 29, 2017 taon matapos ang Flight 85N, isang CHC helicopter service aircraft ay lumipad mula sa Norwegian sector ng North Sea. Nag-ooperate ang CHC ng mga flight para sa Statoil Aksjeselskap na ngayon ay Equinor, kabilang ang mga ruta mula Bergen Airport, Flesland, papunta sa Gulf Axe Oil Field. Ang helicopter, isang Airbus EC-225 Super Puma, isang mas bagong bersyon ng parehong pamilya ng Flight 85N, ay nag-ooperate bilang Flight 241. Noong umagang iyon, natapos na ng crew ang isang round trip papunta sa Gulf Axe Sea Platform at bumalik sa Flesland. Sa alas 10:05, umalis ulit sila papuntang Gulf Axe B. Pagkalapag sa platform, patuloy pa ring umiikot ang mga rotor habang bumababa ang mga pasahero at 11 ang sumakay. 12 minuto ang itinagal ng turnaround. Sa alas 11:16, lumipad ang Flight 241 pabalik ng Flesland, umakyat sa 900 metro habang ang co-pilot ang nagmamaneho. Nag-cruise ang helicopter sa 900 metro hanggang baybayin. Tapos bumaba sa 610 metro matapos makuha ang clearance ng air traffic control, lumilipad sa 140 knots. Maya-maya, bumagal ang makina. Biglang tumagilid ng hindi normal ang pangunahing rotor. May matinis na kalampag ng bakal. Kasunod ang malakas na pagsabog. Humiwalay ang rotor at bumagsak ang helicopter sa ballistic arc. Narinig ng mga tao mula sa mahigit 1 milya ang kalampag ng bakal. At napatitig sila sa bumabagsak na helicopter na wala ng mga rotor. May ilang saksi ring nakita ang paghiwa-hiwalay ng mga bahagi nito. 8 diver na handang sumisid sa Turkey ang nakarinig ng ingay.
Dalawa sa kanila ay may helmet camera na nakarecord ng pangyayari. Nang matanggal ang rotor, halos umikot pa kanan ang helicopter, tapos gumulong pa kaliwa habang bumagsak ng patayo ang ilong nito. Bandang alas 11:55, bumangga ito sa maliit na isla ng Storskittelmen, malapit sa Turoy sa bayan ng Øygarden, at agad na ikinamatay ng 13 tao. Dahil sa banggaan, nawasak ang helikopter at karamihan ng mga piraso nito ay dumulas papunta sa dagat. Huminto ilang metro mula sa pampang sa lalim na mga 5 metro. Isang puting ulap ng singaw ng gasolina ang umangat at sumiklab na naging sanhi ng sunog sa isla. Kumalat ang mga piraso, gasolina at langis sa lupa at dagat. Ang natanggal na pangunahing rotor ay lumipad at bumagsak sa isla ng Storskora, wala pang kalahating milya hilaga ng aksidente. Alas 11:57, may eroplano ng pagmamanman na nakakita ng usok at kinumpirma ang aksidente. Agad inabisuhan ng Air Traffic Services ang Joint Rescue Coordination Center sa Southern Norway. 6 na minuto matapos ang banggaan, dumating ang mga tagapagligtas. Unang dumating sa aksidente ang matibay at inflatable na bangka, sinundan ng 2 mas maliit na bangka matapos 1 minuto. Dumating ang Sotro Fire Department na may 3 sasakyan at 6 na tauhan. 2 bumbero ang dinala sa maliit na isla, ngunit natuklasan nilang imposibleng magsagawa ng pagsagip sa buhay. Ilang sandali pa, dumating ang dagdag na rumesponde mula Øygarden at Bergen Fire Department, pati ang pulisya. Sandatahang lakas ng Norwega, Air Ambulance Crew at Civil Defense Units. Alas 13:05, pumasok sa tubig ang unang diver at agad nagsimula ang pagsagip matapos ang aksidente. Sa loob ng 24 na oras, nakuha mula sa dagat ang cockpit, voice recorder at flight data recorder. Noong Abril 30, 2016 iniahon mula sa tubig ang pangunahing wreckage at nakuha ang rotor mula sa isla ng Storskora. Natagpuan ang mga bahagi ng pangunahing gearbox, kabilang ang 2 piraso ng nabasag na second stage Planet gear. Ang mga debris mula sa helicopter ay kumalat sa 180,000 metro kuwadrado. May ilang mahahalagang bahagi at attachment ng gearbox na nawawala, kaya nagsagawa ng malawakang paghahanap sa lupa at dagat. Sinuyod ng Norwegian Civil Defense ang baybayin gamit ang metal detector, habang ang mga diver mula Bergen Fire Department at Navy ay nagsiyasat ng seabed. Gumamit din sila ng remotely operated vehicle at 1 metrong lapad na sledge na may 14 magnetic arm para linisin ito. Noong Setyembre 2016 natapos ang organisadong paghahanap. Na-recover na ang karamihan ng gearbox, ngunit hindi pa rin natatagpuan ang second stage Planet gear carrier at forward suspension bar. Sa pagsang-ayon ng Norwegian Accident Investigation Board, ginawa ng training site ng Naval Diving School ang lugar ng aksidente. Noong Pebrero 2017, sa isa sa mga training dive na ito, natagpuan din sa wakas ang nawawalang second stage Planet carrier. Sinuri ng mga investigador mula sa Norwegian Accident Investigation Board na sinuportahan ng United Kingdom Aircraft Accident Investigation Bureau at Airbus Helicopters ang mga labi ng bumagsak na sasakyan. Sa loob ng gearbox, nakita nilang durog ang second stage Planet gear, tulad ng mga aksidente noong 2016. Ipinakita ng microscopic analysis ang parehong pattern ng pagkasira. Nagsimula ang fatigue crack mula sa isang maliit na depekto sa loob ng rim at unti-unting lumaki hanggang sa bumuka ang rim. Nang pumalya ito, nasira ang mga katabing gear at humiwalay ang rotor sa helicopter. Matapos bumagsak ang Flight 241, nagtaka ang mga inhinyero at investigador kung paano nabigo ang gearbox nang walang babala. Pinag-aralan nila kung paano nabubuo ang fatigue fracture at bakit mahirap itong matukoy sa gearbox ng helicopter. Ang second stage Planet gear sa isang Super Puma ay halos kasing laki ng isang plato na gawa sa napakatibay na bakal at tumitimbang ng ilang kilo. Sa bawat ikot ng rotor, tama ang pagkakamesa ng mga ngipin na nagpapadala ng libu-libong horsepower. 265 beses kada minuto, milyon-milyong beses sa buong buhay nito. Sa loob ng bakal, napakalaki ng stress. Kahit mukhang solid ang gear, ito ay gawa sa mikroskopikong kristal na may maliliit na depekto.
Sa paglipas ng panahon, naiipon ang stress sa mga depekto na nagdudulot ng tagong mga bitak sa ilalim ng ibabaw. Lumalaki ang mga bitak ng hindi nakikita at walang pirasong lumalabas hanggang hindi pa ito umaabot sa ibabaw, kadalasan bago masira. Ibig sabihin, ang problema ay hindi ang hindi pagkapansin sa babala, kundi ang pagkasira na walang babala kailanman. Ang chip detector, pangunahing sistema ng kaligtasan, ay gumagana lang kapag may pirasong umiikot sa langis ng gearbox. Kung ang bitak ay nananatiling nasa loob, walang anumang madedetect hanggang sa huli na ang lahat. Gayunpaman, may limitasyon din ang chip detector. Maliit lang ang mga ito na magnetic plug, ilang sentimetro lang ang haba, at nakakaakit lang ng mga particle na dumadaan malapit dito. Hindi tiyak ang galaw ng langis sa loob ng gearbox. Kaya hindi lahat ng debris ay umaabot sa detector at maaaring walang lumabas na fragment mula sa maliliit na bitak. Para sa Flight 241, natukoy ng mga investigador na nagkaroon ng internal na sira ang gear nang hindi naglalabas ng debris. Kaya tuluyang nalampasan ang nag-iisang available na warning system. Ang mga gearbox ng helicopter ay parehong mahalaga at marupok. Sila ang tumatanggap ng matitinding puwersa nang walang reserba o backup. Kapag pumalya ang mga ito, biglang bumabagsak ang sasakyang panghimpapawid. Noong 2000 hindi pinansin ang babala. Noong 2016, walang babala. Parehong nagresulta sa pagkasira ng rotor at pagkawala ng buhay sa ilang segundo. Matapos ang pagbagsak, ipinagbawal ng mga European regulator ang lahat ng EC-225 at AS-332 Super Puma helicopter. Tumanggi ang offshore workers na sumakay, nagprotesta pa at tinawag ang mga eroplano na kabaong na may rotor. Nagtrabaho ang Airbus helicopters para maibalik ang tiwala sa pamamagitan ng pagredesign ng gear, pagbuti ng monitoring systems at mas mahigpit na inspeksyon. Iniuugnay nila ang problema sa isang bihirang depektong naayos na. Hindi kumbinsido ang mga oil worker. Sa United Kingdom at Norway, hiniling ng mga unyon na tanggalin sa serbisyo ang mga Super Puma. Noong 2017 inihayag ng Bristow at CHC na ititigil na nila ang paggamit ng EC-225 sa North Sea Service. Ang desisyong iyon ang nagtapos sa papel ng Super Puma sa rehiyon. Patuloy pa rin silang lumilipad sa ibang bansa. Ngunit sa United Kingdom at Norway, kaugnay na ng trahedya at pagkawala ang pangalan ng Super Puma. Panoorin ang bagong video namin tungkol sa sakuna sa link sa screen.